aklat po ng mga kawikaan, Proverbs chapter 6, verses 16 hanggang 19. Ayan. Ang tema at pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Okay? Proverbs chapter 6, 16 to 19. Okay? Mula dyan ay ating babaybayin yung nais po ng Panginoon na ating mapakinggan at malaman upang maisagawa natin at malakaran yung kanyang kalooban. Okay? Ulitin ko, ang tema po at pamagat ng ating pag-aaralan ay ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Okay? Sabi po ng Bible ay ganito. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 mga bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapoy walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, lagi niyang gustong gawin. Tayo po ay panandali ang yumuko at manalangin, Lord, i-bless mo itong mga salita mo na aming pong binasa at pag-aaralan sa mga oras na ito na kung saan kasangkapanin mo ang iyong mismong salita upang kami po ay lumago, tumibay sa pananampalataya at maging daan ng aming kalakasan espiritual para makapagpatuloy kami. Kung ito man, Lord God, ay maging pagtutuwid, kung ito man, Lord God, ay pagtuturo mo, Panginoon, para namin malakaran, ay mapangyari, O Diyos, at kami po'y gabayan mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu, na ang mahayag ay hindi kami, o yung maging yung aming mga galing at mga kahinaan, kundi ang kapangyarihan ng mga salita mo at ang buhay ng iyong anak. Samahan mo kami, pangunahan, Lord God, at ikaw po ang patuloy na mataas at maparangalan. Purihin ka, lahat na ito ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. Okay, so dito po sa ating pong binasa ay meron pong mga bagay na kinamumuhian ang Diyos. Pag sinabing kinamumuhian, ano pong ibig sabihin nun? Okay? Ito po yung mga bagay na kung saan ayaw na ayaw makita ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Yun po ang ibig sabihin ng kinamumuhian. Amen? Ibig sabihin, pag meron kang kinamumuhiang bagay, ayaw mong makita. Hello? Amen? Malayo pa lang, medyo naaasiwa ka sapagkat kinamumuhian mo. Hello? Ayaw mong marinig yung kanilang mga gawa or even yung pangalan ng taong gumagawa. Why? Because kinamumuhian mo. Amen. So ang Diyos, meron siyang mga bagay na kinamumuhian na pag ito po'y patuloy na ginagawa ng tao, lalong-lalo na po ng kanyang mga anak, of course, hindi po siya nalulugod. Hindi siya natutuwa. Amen. So pag sinabing nalulugod, you are pleasing the Lord. Amen. Natutuwa yung Panginoon. Pag sinabing pleasing o nalulugod, yun po yung bagay na kinasasaya at ikinatutuwa ng Diyos. For example, yung ating ginagawang pagpupuri, yung ating ginagawang pagsamba, yung ginagawa nating panalangin sa araw-araw, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagbabahagi ng kanyang mga salita, pag ito po ay ginagawa natin, okay, consistently, at ginagawa po natin ito ng may tunay at totoong paglilingkod, natutuwa ang Diyos. Amen. Pero, may bagay na kabaliktaran, okay, may mga bagay na kabaliktaran sa ikinatutuwa ng Diyos. At yun nga po, yung mga kinaayawan at kinasusuklaman niya. Aalamin natin ano ba ang mga dahilan. Bakit kinaayawan at kinamumuhian ng Diyos ito pong mga bagay na ito. Okay, ang una po, sabi ng Bible, kapalaluan. Okay,
ayaw ng Diyos, namumuhi ang Diyos sa mga taong palalo. Pag sinabing palalo, yun po yung word, meron pong iba pang term ng salitang palalo. Yun po yung mayabang. Okay? Palalo means mayabang. Palalo means prideful. Hello. Pag ang tao po ay mayabang, pag ang tao po ay mayroong pong pride, pag ang tao po ay nagpapalalo, kinamumuhian ng Diyos. Amen. Minsan, may mga ganong klase po ng mga tao. Diba? Lalo na po yung mga nakaranas po na yumaman. Diba? Mula po dun sa estadong mahirap, mula sa estadong simple lang nung magkaroon po ng kayamanan, umangat ng konti ang buhay, yung iba hindi na po marunong kumilala ng kapwa. Diba? Nagiging palalo, nagiging mayabang, nagiging prideful, at pagwas na yung pong mga taong yon ay nagpapatuloy sa ganung pong gawi, sabi ng Bible, namumuhi ang Diyos. Bakit siya namumuhi? Kasi si Satan ang author ng kapalaluan. Hello? Si Satan ang pinaka-author ng kayabangan. Nung panahon na siya po ay nilikhang perfect ng Diyos, nung panahon na siya po'y ginawang, amen, worship leader ng Panginoon, siya po ay nagpalalo laban sa Diyos to the point na gusto niyang angkinin yung trono ng Diyos, gusto niyang angkinin yung pagsamba ng mga anghel, gusto niyang maging Diyos. Hello? Amen. Tuloyin mo, siya po yung nilikha at nilalang, gusto niyang mahigitan at maungusan ang Diyos at hinihingi niya yung pagsamba ng ibang mga anghel. Kaya nga po, makikita ninyo, yung 1/3 ng mga anghel na daya ni Satan. Bakit? Sapagkat siya po ay naghahanap ng pagsamba, naging palalo siya, gusto niyang maging kagaya ng Diyos. At kung bakit number 1 inilista sa listahan ng kinamumuhian ng Diyos ay yung kapalaluan at kayabangan, sapagkat ito yung ugali ng kanyang nilikhang perpekto. Ugali ng nilikha niyang perpektong anghel. Kaya inilista ng Diyos sa unang kinamumuhian niya yung kapalaluan, yung kayabangan, sapagkat ayaw niya na yung kanyang mga nilikha at nilalang ay magaya kay Satan. Hello? Amen? Sumunod, makikita po natin yung karakteristik ng kaaway, okay, ay inilista at inilahat ng Panginoon na huwag maging karakteristik ng mga tao. Okay? Kasi ito pong pag-uugali ito, ugali ito ng Diablo. Hello? Ugali ito ng kaaway. Amen? Na para bagang sinasabi ng Diyos, since ugali ito ni Satan, ito yung kinamumuhian niya, ito yung ayaw niya, dapat tayong mga anak niya, huwag gagawin ito. Kasi ito yung ayaw niya eh. Diba? Pagwas na ayaw ng ating mga amo, yung isang bagay, huwag mong gagawin. Halimbawa, sinabi ng amo natin, halimbawa sa trabaho, ayoko nang nalilate. Huwag ka magpapalit kasi yun ang ayaw niya eh. Di ba? Ayoko nang naglalasing. Ayoko nang umiinom. Ayoko nang nagmumura. So kung ano yung ayaw niya, yun ang dapat mong gagawin. Eh minsan, I'm sorry, yun ang dapat mo palang huwag gawin. Yung gusto niya, yun yung gagawin mo. Ang nangyayari, nagiging baliktad. Hello? Amen? Minsan, inaasar pa natin yung mga amo natin, yung mga boss natin. Ito pala yung yung ayaw mo. Para pong nangyari kay Absalom, yung anak ni David. Amen? Even, nangyari po yan sa anak ni Isaac, si Esau. Nung biniles ni Isaac si Jacob, nalaman niya na ayaw ng kanyang tatay na mag-asawa siya ng ibang lahi. Yun ang ginawa ni Esau para asarin yung kanyang amang si Isaac para ipaabot na siya ay nagre-rebelde. Hello? Ngayon, sabi ng Bible, yung unang ayaw na kinamumuhian ng Diyos, yung kapalaluan o kayabangan. At ito nga pong listahang ito ay batay sa naging pag-uugali, karakteristik
ng dyablo na nilikha niya nung unang perfect. Hello? Kaya minsan mahirap maging perfect. Mahirap maging maganda. Mahirap maging matalino. Mahirap maging mayaman. Dahil kadalasan, pag maganda ka, mayaman ka, matalino ka, lahat ng bagay sa'yo, nagsisimula kang magyabang. Gaya ni Satan. Nung makita ni Satan na siya pala ay perfecto, siya ay maganda, siya yung leader na ginawa ng Panginoon, okay? Na para baga ang dating ang Diyos ay makapangyarihan, then sumunod si Satan. Parang gano'n yung nangyari. Amen? Dahil nakita niya na siya yung parang pinaka-favorite ng Diyos, although wala namang favoritism ng Diyos, yun lang yung pakiramdam Yun yung pakiramdam ni Satan kasi nga, masyado siyang maganda. Yun po yung naging daan kung bakit siya naging palalo. Sumunod, kasinungalingan. Sabi po ng John 8:44, diba, si Satan ay ama ng kasinungalingan. Ayan. Ang isa pang ayaw ng Diyos, yung mga taong hindi nagsasabi ng totoo. It doesn't matter, okay, kung yung kasinungalingan gagawin mo ay maliit. Hindi po yan pinapaboran ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Diyos kung sakasakali, pero hindi niya papaboran at hindi niya pagpapalain yung kasinungalingang gagawin ng isang tao. Minsan, pag tayo po ay may utang, di ba? Kung ano-ano pong mga dahilan at ang iba, pawang kasinungalingan na yung ginagawa. Di ba? Nagsisinungaling na tayo para lang makatakas sa utang, hindi kagad makabayad. Di ba? Lalo po yung ating pong pinagkakautangan, araw-araw tayong sinisingil. Di ba? Akala ko ba, ngayon ka magbabayad. So, ang mangyayari sa'yo, gagamit ka na naman ng mga pananalita na magdudulot ng kasinungalingan para lamang maiwasan yung pagbabayad ng utang. Sige, nakalimutan ko nga palang dalhin. Sabi mo kahapon, nakalimutan mo na naman ngayon. Ay, makakalimutin kasi yan. Hayaan mo bukas, dadalhin ko. So, kinabukasan, nakikita na naman sila nung pinagkakautangan niya, iba na naman yung katwiran. O nga, dala ko yun eh. Kaso nga lang, naiabot ko pala doon sa lister ko. Di ba? So, sa dinami-dami po ng pangangatwiran at pagdadahilan, hindi niya alam, siya po ay nasasadlak sa lalong mas malalim na kasinungalingan. At pag once na naging buhay mo yung pagsisinungaling, hindi ka pagpapalain ng Lord. Sabi po ng aklat ng Psalm, okay, chapter 9, kung di ako nagkakamali, verse 8, God destroy liar. Winawasak ng Diyos ang mga taong nagsisinungaling. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng sinungaling. Sa langit, walang sinungaling sa langit. Amen. Lahat po ng nasa langit ay mga taong totoo. Mga taong, amen, nasa katotohanan. Ibig na si Kristo Si Kristo, siya po ay binugbog, siya po ay ginulpe. Marami pong bagay ang ginawa sa Kanya, pero never siyang nagsinungaling. Sa kabila ng hirap na Kanyang mga pinagdadaanan. Tinanong siya ikaw ba si Kristo? Ikaw ba yung Mesiyas? Sabi ng Lord, ikaw nang nagsabi. Amen? So, pinatutunayan mo na ako nga. Hello? So, makikita natin, si Kristo ay kabaliktaran ni Satan. Si Satan, sabi ng Bible, siya ay ama ng kasinungalingan at native language niya yung magsinungaling. Halimbawa, yung mga Ilocano. Okay? Hindi na po mahirap sa kanila ang magsalitang ng mga Ilocano kasi native language nila yun Tayo, nahihirapan tayo mag-English. Bakit? Hindi naman tayo taga-Amerika Hindi po tayo talaga biyasa sa English. Although, may ibang mga Pinoy na marunong mag-English, pero hindi lahat, mostly, ng mga Pilipino. English Carabao, kasama na po si Pastor Jones doon. Di ba? Bakit? Hindi natin yung native language Si Satan, ang native language niya, pagsisinungaling. Amen?
At kadalasan, bagamat may katotohanan ng bahagya, okay? May katotohanan ng bahagya yung sinasabi ni Satan, pero may yun pong halong kasinungalingan. Tatandaan natin, ang katotohanan, bagamat 99%, hindi matatawag na katotohanan kung meron pang 1% kulang. Hello? Masasabi mo bang 100 pesos ang 99? Hindi. Mananatili siyang 99, malibang dagdagan mo ng piso. Ganon din po ang katotohanan. Okay? Yung 99% na katotohanan ay hindi katotohanan, malibang yan ay maging 100%. Okay? Ngayon, yung kasinungalingan po, ayaw ng Diyos. Hello? Kaya nga po, tayo bilang mga anak ng Panginoon, dapat most of the time nagsasabi tayo ng totoo. Bagamat, masakit ang katotohanan. Alam niyo po, natutuwa po ako sa anak kong bunso. Okay, pag tinanong mo, sino yung gumawa nito? Kahit alam niya masakit, kahit alam niya papaluin ko siya, kahit alam niya na pagagalitan ko siya, umaamin siya. Ako po yung may gawa niya. At yun po yung maganda. Amen? Yun po yung maganda. Tinuruan namin yung mga anak namin na huwag magsisinungaling. Kahit na sila po ay mapalo at magulpe, huwag silang magsisinungaling dahil pagwas na nakasanayan mong magsinungaling, tuloy-tuloy na yan. Hello? At yun po, yung pangalawang ayaw ng Diyos. Ayaw niya na nagsisinungaling. Hate na hate niya yung mga taong nagsisinungaling. At kadalasan, di ba, minsan pag tayo po ay nagkikwento at alam mo, okay, alam mo, nasa sarili mo, meron kang bagay na nagawa, pero ang ginagawa natin, ikinikwento natin yung mga bagay na benefits lang para sa atin. Lalo po, naghahanap tayo halimbawa ng kakampi o simpatya. We are only telling our own side, but not the whole story. Why? Kasi nga, gusto mong pumanig yung tao sa'yo. Pero kahit pumanig ang lahat ng tao sa'yo dahil ginawan mo ng kasinungalingan yung isang maling kwento, hindi kailanman papanig ang Diyos. Yun lang ang problema. Maaring pumanig yung buong mundo, kagaya po ng nangyari kay Satan, nagsinungaling siya, yung 1/3 ng mga anghel pumanig sa kanya. May pumanig! Pero kahit na kailan, hindi siya na-bless. Bakit? Kasi yung Diyos hindi pumanig sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, kahit po lahat ng tao sa buong mundo pumanig sa kasinungalingan ginawa mo, pag hindi yan pumanig, pag ang Diyos ay hindi pumanig dyan, talo ka pa rin. Kahit hindi mo kakampi ang lahat, as long nakakampi mo ang Diyos dahil nasa katotohanan ka, ikaw ay panalo, ikaw ay wagi, ikaw ay blessed forever. Ang kailangan natin gawin ay hindi po yung simpatya, approval, at recognition ng tao. Ang dapat natin kunin ay yung recognition ng Diyos kasi yung Diyos sapat na para magtagumpay ka. Na natatandaan nyo? Okay, Diyos lang ang kailangan ng tao. Kahit walang approval ni senador, ni congressman, ni mayor, walang approval ng sino mang mga tao, basta't may approval ng Diyos, panalo ka. Hello? Tandaan natin, never nasasang-ayon ang Diyos sa mali. Never nasasang-ayon ng Diyos sa pagsisinungaling. And instead na magsinungaling, mas maiging magsabi ng totoo. Dahil yun yung gusto ng Diyos. Hello? Amen? Sila Pedro, tingnan niyo po yung mga alagad, sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, pinatay po yung mga yan. Pinahirapan, ginulpi. Pero sa kabila po nun, hindi sila pumanig sa kasinungalingan. Sa Acts chapter 5, pinagbawalan yung mga alagad, wag na kayong mangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Huwag na kayong mangangaral. Anong sabi ni Pedro at ng mga alagad? Anong mas maganda? Anong mas tama? Okay? Anong mas maganda? Sumang-ayon kami sa tao o sumang-ayon sa Diyos? Sa kabila ng paghihigpit, sa kabila ng panggugulping ginawa sa kanila kasi bago sila inirelease, ginulpi sila eh.
Pinahirapan sila. Pero sa kabila po ng lahat po ng mga yon, nanandigan at nanatiling totoo ang mga alagad. Why? Alam nila na yung pagsama ng Diyos nasa totoo. Amen. Kasi nga, kinamumuhian ng Diyos yung mga nasa kasinungalingan. Maaring marami kang kakamping mga pastor. Amen? Kakampi mo yung ibang mga senador, kakampi mo yung ibang congressman, kahit yung presidente ng Pilipinas, kakampi mo. Pag hindi mo kakampi ang Diyos, talo ka pa rin. Amen. Amen? Yung iba kasi nanangatwiran eh. Diba? Gina-justify yung kailang mga ginawa. Halimbawa, kagaya ngayon, gumawa sila ng batas na magmamandate sa lahat ng mga estudyante sa buong Pilipinas na maturukan. Okay? Mali yun eh. Ang ginagawa ng iba, para ma-justify yung maling ginawa nila, ayan, kahanap sila ng ibang mga kakamping senador, kakamping congressman. Magkakaroon ka talaga ng kakampi, kaalyado mo eh. Pero kahit kailan, hindi kakampi ang Diyos sa mali. Kahit kailan, hindi kakampi ang Diyos sa mga nagsisinungaling, sapagkat isa yan sa kanyang kinamumuhian. Hello? Sumunod, mga pumapatay sa walang kasalanan. Ayan. Hindi lamang po ito yung literal na pagpatay. Bakit? Sabi po ng aklat ng 1 John, di ba? Chapter 3, verse 15 pababa, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Yung minsan nagagalit ka nang wala namang dahilan, pagpatay pala. Pinapatay mo suddenly, instantly, or even yung gradually, yung tao. At ayaw po ng Diyos ng mga taong pumapatay sa mga taong walang sala. Meron po talagang gano'n. Di ba? Kagaya ngayon, meron pong senador natalo. Tumakbong congressman natalo eh. Amen? Pumapatay ng mga magsasaka. Pumapatay ng mga tao para makamkam lang yung lupa nila. Ayaw ng Diyos nun. Kahit na sabihin natin tama yung ginagawa, parang ganito, yung si Robin Hood. Si Robin Hood nagnanakaw ng hold up para tulungan ng mga mahirap. Maganda nga dikain, pero since mali yung paraan, hindi po sinasamahan ng Diyos. Amen. Hello? Wala yung pagsama ng Diyos doon. Bagkus kinamumuhian ng Diyos yung ganong gawa. Ganon po rito. Hello? Amen? Unang pagpatay, yung literal na pagpatay. Amen? Marami pong mga tao papatay ng dahil po sa bariya. Tuloy nyo, meron pong naging balita sa halagang 300 pesos pumatay. Actually, yung iba, dahil lang po sa ice water, nag-basketball, pustahan ng basketball, ice water, ang pusta, hindi nabayaran yung ice water, nanaksak. Pero mo ipagpapalit mo yung buhay ng tao dahil hindi ka lang nabigyan ng ice water? Magkano lang ba yung ice water? 5 piso? 10? Mananaksak at papatay ang marami sa halagang 10 piso dahil lamang sa pustahan sa basketball. Ang tindi. Ganito po kasama ang mga tao ngayon. At dahil doon, namumuhi ang Diyos. Yun yung unang pagpatay. Sumunod nga yung mga napupuot. Yung may mga galit. Yung merong mga hidden anger. Okay? Yung mga hidden wrath sa kanilang mga puso at kalooban. Hello? Amen. Sila po ay kinukonsider din ng Diyos na pumapatay. At dahil doon, ang Diyos po ay namumuhi. Ayaw niya ng pumapatay, literally, at ayaw niyang pumapatay spiritually ng dahil sa galit. Minsan may mga ganun eh. Di ba? Pag nakita mo yung tao, galit na galit ka, ayaw mong makita, ayaw mong pansinin, ayaw mong kausapin. Why? Kasi may galit sa puso. Hello? Amen? At yun po ay isang paraan ng pagpatay at isa rin yun sa ayaw at kinamumuhian ng Diyos. So makikita natin, marami palang bagay na ayaw ng Diyos. Actually, marami pong mga nakalagay sa Biblia na ayaw ng Lord. Pero ito yung pinaka-ayaw ng Diyos. Sa lahat po ng ayaw ng Diyos, ito po yung pinaka-ayaw ng Panginoon. Hello? At
Pag once na ito po'y patuloy natin ginagawa, yung pagsama, yung pagpapala ng Panginoon ay aalisin sa atin. Baka ito pa nga maging dahilan ng kapahamakan ng marami. Maraming mga pastor ganito ugali. Prideful, sinungaling, pumapatay na dahil nga sa biro kung galit sa kanilang mga kapwa. Lalo na po sa mga nagsasabi ng totoo. Hindi ko po maintindihan. Amen. Yung mga online na nanonood, nagagalit sa mga pastor na nagsasabi ng totoo. Bakit po kayo magagalit? Totoo. Dapat kaya kayong, di ba, matuwa. Kasi ang sinasabi, totoo. Ang problema, ang gustong mapakinggan ng marami ngayon, kasi nungalingan kagaya po ng mga nangyari nung panahon ni Jeremiah. Si Jeremiah every time nagpa-prophesy. Yun kasi pinapasabi ng Diyos eh. Hanggang sa dumating yung point na yung lahat ng sinasabi ni Jeremiah nagkakatotoo. At ang nangyari, yung mga taga-Israel, yung mga Hudyo, yung bayan po ng Panginoon, lumapit kay Jeremiah at ang sabi kay Jeremiah, prophesy as lie and we will follow you. Magsabi ka na kasi numalingan, tsaka na kami susunod sa'yo. Kasi lahat na sinasabi mo, puro pambabatikos, puro rebuke. Nasasaktan sila eh. Nahihit yung pride nila eh. Hello. Amen. Kaya sabi nila, magsabi ka naman ng kasinungalingan, nang sa ganun, matuwa-tuwa kami sa'yo. Ganito po yung mga born again kuno na nanonood ng ating programa. Pag nagsasabi ng katotohanan si pastor, ayaw nila. Hello. Bakit? Bakit ayaw nila? Yung demonyo ng kasinungalingan nagre-react. Hello. Di ba? Totoo yun eh. Yung demonyo ng kasinungalingan na nasa buhay ng taong nagsisinungaling, nagre-react pag once na nakakapakinig ng totoo. Tingnan niyo po yung nangyari kay Cain. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Alam niyo po anong dahilan? Sapagkat nag-react yung espiritu ng inggit. Dahil nakita niya yung pabor at yung pagpapala ng Diyos na kay Abel. At para mawala yung kompetisyon, kasi nagkaroon po ng parang kompetisyon sa pagitan nilang magkapatid, wala naman talagang kompetisyon. Siya lang yung nakaramdam ng kompetisyon dahil nakita niya yung pagpapala at yung approval ng Diyos na kay Abel. At dahil doon, pinatay niya si Abel na sa kanila wala ng kompetisyon, siya na yung pagpapalain ng Diyos. Akala niya pagpapalain siya, hindi. Bakit? Ayaw ng Diyos na pumapatay. Hello? Bilhin niyo po, papatay siya para lang makuha yung pagpapalang hindi naman para sa kanya. Ganito po yung mga magnanakaw, yung mga hold-upper. Amen? Ayaw nilang magtrabaho, gusto nila easy money. Kaya anong ginagawa? Yung mga galing bangko na bagong sweldo, hold upin, kikidnapin. Di ba bakit? Kasi nga kukunin nila yung isang bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Akala nila yun ang paraan ng blessing. No. Ang paraan ng blessing ay hindi yung pagkuha ng pagpapala mula sa iba. Ang paraan ng blessing ay yung approval na galing sa Diyos. Hello. Kasi pag nandiyan yung approval ng Lord, purihin ng Panginoon eh. Talagang i-bless ka. Kahit tulog ka, kahit nasa bahay ka lang, kahit wala kang ginagawa, pag nandiyan yung approval ng Lord, yung blessing ang lalapit. Hello? Amen. Sumunod, isa pa sa pinakaayaw ng Diyos, yung puso sa kapwa'y walang mabuting isip. Ayan. Yung kaisipan na puro masasama. Yung kaisipan na negatibo laban sa kapwa. Ayan, tinamumuhian niya ng Diyos. Puro negative yung isip mo laban sa kapwa. Ayaw po yan ng Panginoon. Amen. Yung mga nega, yung mga negatron, yung mga negatron, ayaw yan ng Diyos. Kaya pag meron tayo pong mga nakitang mga tao na kadalasang sinasabi negative patungkol sa ibang tao, layuan mo. Di ba? Kasi ngayon po, marami po mga tao, di ba, yung nanunulsol. Ako, huwag kang makikipag-usap riyan. Bad luck yan taong yan.
Di ba sinisiraan niya yung ibang tao, yung kanyang kapwa, doon sa isang tao, para lamang mailayo yung kalooban nito. Hello, ayaw po ng Diyos nun. Okay? Na ang lahat na lang ng bukang bibig puro negative. Hello. Amen. Sabi ng Bible, pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan. Puro negative na lang. Amen. Naalala ko po, saan pa tayo pumunta ng mahal? Na kung saan, siniraan yung isang tao sa amin. Na yung sinasabi doon sa tao, puro mga negative. Na parang ang dating, parang babala. Pero, sa unang tingin, mukhang babala, pero sa isang malalim na pagkaunawa, isa palang paninira. So, pag meron po tayong ganong taong napakikita at napapakinggan, siguro dumistansya tayo. Okay? At mas mag-igi na alamin natin ang katotohanan mula sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi ayaw na ayaw po ng Diyos yung mga taong negatron. Puro negative yung iniisip. Hello. Amen. Sumunod, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Ayan. Yung mga paa na ang gusto layaw. Amen. Sabi nga na aklat ng Psalm, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Di ba? Basahin nga natin muna. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 3. Pakinggan nyo. Mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masasama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at sa gabi. Sabi ng Bible, mga kapatid, amen, mapalad daw po yung mga tao na umiiwas sa kasamaan, hindi po yung nakikisang-ayon. Tingnan niyo po yung nangyari kay Pablo. Si Pablo, amen, bagamat hindi siya yung pumatay kay Esteban. Hindi siya nagbumato Iba yung mga taong bumato. Pero anong pong ginawa ni Pablo na doon nanunood? Pinanunood niya yung kasamaan ng mga tao, amen, laban kay Esteban. Sabi ng Bible, huwag kang makikisama Kasi isang paraan ng pagsang-ayong yun. Halimbawa, born again ka, Christian ka. Okay? Bagamat nanonood ka, nanonood ka sa mga sabong, mga nagsasabong. Hindi ka man sabongero, pero nanonood ka, nakikisa ka sa kasamaan at kasalanan ginagawa nila. Bakit? Kasi hindi ka naman dapat dun Dapat nasa prayer room ka. Dapat nandun ka sa lugar na nagpe-pray ka. Amen. Ako po, alam niyo po, nung ako po ay naging born again, dati akong dancer Siyempre, nung dancer po ako bawat sayawan doon sa lugar namin sa Taguig. Kasi yung Taguig parang yung dati. Parang, tawag rito, parang probinsya rin. No, parang probinsya. Meron pong mga sayawan. Ako, parati po akong nandun. Pinipigilan ako ng tatay ko, ginagawa ko. Kakutsabahin ko yung kaibigan ko. Kunwari, hiramin mo yung mga damit ko. Tapos aakit ako sa pintana. Okay? Tapos noon, makikipagsayawan ako. Yun po yung aking pong buhay noon nung wala pa kay Kristo. Pero nung ako po'y nakakilala at tumanggap na po kay Kristo, iniwan ko yung pagsasayaw. Iniwan ko po yung aking pong dance group. Nagdamdam, nagtampo, nagalit yung aking mga kagrupo kasi ako yung pinaka-leader Iniwan ko sila. At kung bakit ko sila iniwan, hindi dahil sa hindi ko sila mahal, kundi ayoko na ng kanilang ginagawa. Never na akong pumunta sa anumang sayawan. Why? Kasi alam ko, yung espiritu ng mga taong naroroon, sasalin sa'yo kahit wala kang ginagawa. And sooner or later, hindi man yung pagsayaw ang gagawin mo, makagagawa ka ng mga makamundong bagay na siyang magiging dahilan para malayo ka sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, okay, ayaw din po ng Diyos na yung mga tao na ang paa matulin sa
landas ng kasamaan. Hindi sinabing sa paggawa ng masama eh. Landas lang. Amen. Yung pupunta ka doon sa landas na hindi mo naman dapat lakaran, puntahan, ayaw ng Diyos niya. Bakit? Ayaw niyang mahawa ka eh. Kasi pag nahawa ka, mga kapatid, sooner or later, ikaw na yung magiging promotor at magiging sakit na ulo ka na rin ng Diyos. Kaya dapat ang sinasama natin, mga gawain, mga prayer meeting. Why? Kasi, syempre, di ba, naniniwala tayo sa tinatawag na transference of the Spirit. Pag sinamahan mo yung mga nag-aapoy, naglalagab-lag, may transfer yung apoy na yun. Pero pag mga sinamahan mo mga worldly things, mga worldly na tao, of course, yung mga espiritu noon, sasalin sa'yo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Tapos malalaman-laman pa nila, born again ka. Yun yung masakit doon. Kasi alam nila na pag born again ka, born again tayo, hindi na tayo nakikisama sa mga ganyan. Niyo yung patotoo ni Sister Minda. Bakit na-stumble yung asawa niya? Kasi nga, yung kapatid ng asawa niya, yung kanyang hipag, na nagsasabing born again, hindi makita sa buhay. Kaya, kahit gustong yayain ni Sister Minda itong mister niya, hindi niya magawa-gawang mayaya. Kasi, hindi makita sa buhay. Ganon din po yung ibig kong sabihin. Di ba born again yan? Bakit nasa sabungan? Di ba? Magkakaroon ng malaking pagtatanong. Amen? Oh, di ba? Ano ka, sabi mo, kumakanta ka sa inyo. Kaya nga minsan nalulukot ako dun sa mga nagsasabing mga worship leader, tapos mga musician ng church, tapos nasa inuman, nasa karaoke, nasa barkada. Yung iba purihin ko ang Panginoon, pastor daw ito. Pero kumakanta ito ng dancing queen. Pastor ito, pero kumakanta ito ng yung kanta ang tawag dito yung napapakinggan ko yung, tama na yan. Pastor ka, tapos kakantahin mo, tama na yan, inuman na. Okay, sana yan, tama na yan, mag-praise na lang. Siguro okay pa yun Pwede mo siguro baguhin yung lyrics para lamang maluwalhati ang Diyos. Pero yung pastor ka, tapos kakanta ka ng tama na yan, inuman na, so parang nag-i-invite ka pa sa mga tao uminom. Instead na, tama na yan, magsisi na. Di ba dapat ganun? Parang itigil na yan, magsisi na kayo. Hindi, pero mo si pastor, kakanta, nagbibidyo okay, tama na yan, inuman na. Minsan parang sa tadya ka na, Pastor ka, tapos nagayaya ka ng inuman sa kanta. Hello? Amen? Bato-bato sa langit ang tamad, huwag magagalit doon sa mga pastor na alam ang ibig kong sabihin. Amen? Sumunod, kanina ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Dito naman, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Yung mga nagtitwist-twist ng mga salita. Ayaw ng Lord. Yung nag-iiba-iba ng salita. Mayroong mga ganung tao. Nagbabago-bago ng kwento. Nagbabago-bago ng statement. Hello? Kaya di ba makikita po ninyo, yung mga under oath, yung mga under trial, under oath, di ba? Pinapasok yun, naka-record yun. Merong mga affidavit na ipipresent. Para pag nagkamali ka ng sinabi, makikita doon kung nagsisinungaling ka o hindi. Ayaw ng Lord ng gano'n, pabago-bago ng statement. Yung mga saksing sinungaling na mapagpalubid ng buhangin. Amen? Mapaggawa ng kwento, yun ang ibig sabihin. Kahit wala namang ganong kwento, para lang maging bida, alam niyo ba? Ganito yung nangyari. Diba? Ako yung mga exaggerated, may mga tao masyadong exaggerate. Grabe, ang tindi. Naka-encounter kami. Ang laki-laking sawa. Grabe, ganito kalaki, Hindi mo alam kung kasi laki ng braso o kasi liit ng daliri. Kasi yung kwento, di ba, makabuhay pa tayo. Ayaw ng Lord ng gano'n.
Hello? Nagbabago-bago na statement, tapos masyadong exaggerated kung magkwento. Hello? At kadalasan yung kwento niya, pating pabor sa kanya. Meron na po ba tayong nakitang tao na nagkwento pabor sa iba? Kadalasan pabor sa kanya. Ayaw ng Lord nun. Hello? Isa yung sa kinamumuhian ng Diyos. Yung kwento ka ng kwento na wala namang kwenta. Hello? Para lang maitas ka. O kung hindi man, pabago-bago ka ng statement, ayaw ng Diyos doon. Kaya nga sabi ng Bible, oo! Kung oo! Hindi kung hindi, dahil ang mga susunod na salita ay kasalanan na. May pambayad ka? Kung wala, sabi mo wala. Wala pa bayad, pasensya na. Hindi yung sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat, umabot na ng maka-100, hindi pa nakapagbabayad kasi puro na lang maling state. Ayaw ng Diyos doon. Yung mga bulaang saksi. Nung si Kristo po ay nililitis, may mga bulaan ng saksi. Sabi niya, itatayo niya yung templo after 3 days. Pero hindi magkatugma-tugma. Bakit? Mali-mali nga eh. Amen? Pag mali-mali yung salita, kailanman hindi magtutugma. At pag once na ikaw ay sinungaling, kailangan inaalala mo yung mga kwento mo nung nakalipas. Bakit? Kasi mag-a-add up lang yun ng iba pang kasinungalingan. Hello? Amen? Kailangan kabisado mo. Yung sinabi mo rito, kasi baka mamaya iba yung sinabi mo kay mo kumare, iba yung sinabi mo kay kumpare, iba na naman yung sinabi mo sa isa. Aba, pag ganun po, pabago-bago na statement, isa pa yan sa kinakaayawan ng Diyos. May magpakakataon po na ganito. May lumapit kay Haring David, nagbigay ng maling report. Eh hindi naman totoo na siya yung nakapatay eh. Kay Saul. Si Saul po, natsambahang tamaan sa dibdib ng ligaw na bala. Amen. Eh may lumapit kay David. Mahal na hari. Okay. Gusto ko pong ipaabot sa inyo ang napakagandang balita. Sabi niya nung magandang balita na yun. Patay na po si Haring Saul. At ako yung nakapatay. Akala niya matutuwa si David. Akala niya bibigyan siya ng premyo, regalo, reward ni David. Ano sabi ni David? Ano ba, patay na? So ikaw pala nakapatay. Mula na sa bibig mo. Okay, mula na sa bibig mo, yung hatol na gagawin ko, pumatay ka ng isang taong anointed. At dahil doon, mamamatay ka rin. Biruin mo, namatay tuloy siya dahil sa mali niyang salita. Dahil sa kanyang kasinungalingan. Akala niya marireward siya. Akala niya mapagpapala siya. Yung pala hindi. Kaya be careful. Mag-ingat tayo. Dahil yung ating sasabihin, pwedeng mag-backfire sa atin. Pwedeng bumalik na parang boomerang yung ating mga salita kung hindi tayo magiging maingat. Sa John chapter 8, may nagsumbong kay Kristo. Sabi niya, itong babae ito, naaktuhang nangangalo niya, ayon sa batas ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Sabi ng Lord, ang sino mang walang kasalanan, unang bumato. Nag-atrasan yung mga tao. Bakit? Kasi hindi man sila nangangalo niya, marami po silang ginagawang kasalanan na baka mas higit pa sa ginagawa ng babae. Nagbumirang sa kanila yung lahat ng kanilang mga maling paratang laban sa tao. Kaya dapat maging maingat tayo. Bago ka magbigay ng paratang, bago ka magbitaw ng salita, make it sure wala kang kasalanan. Sabi ng Bible, huwag kang hahatol upang ikaw ay hindi hatulan. Amen. Paano mo daw masasabi sa isang tao, halika! Tatanggalan kita ng puwing! Eh, ikaw pala mas marami. Amen. May sore eyes kapag katroso yung dami ng puwing. Sabi ng Bible, tanggalin mo muna yung katrosong puwing mo bago ka magtuturo sa iba. Hello? Para makita mong malinaw yung pagkakamali ng iba. Anong ibig sabihin? Pagkakamali mo muna yung asikasuhin mo. Yung kahinaan mo muna yung itama mo bago ka mag-review sa iba.
Review ka ng review. Ikaw din pala, dapat ka rin palang i-review. Hello? Amen? So ayaw po ng Diyos ng mga taong pabago-bago ng statement. Yung nagsisinungaling at exaggerated kung magsinungaling. Lastly, ang isa pang ayaw ng Lord, ang mga taong pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Yung mga taong pinag-aaway yung mga kapwa. May mga ganung tao. Kaya sabi ng Bible, mapalad, blessed are the peacemaker, for they will be called sons of God. Mapalad daw yung mga nagiging daan ng pagkakasundo. Yung iba hindi nagiging daan ng pagkakasundo, nagiging daan pa ng pagkakasira. Alam mo, sabi daw ni Mari number 1, yung spaghetti mo raw matabang. Sabi, ganun. Sabihin mo sa kumaring mo na yan, ha? Yung pansit niya nga, malabnaw eh. Makutla, walang lasa. Makalait ng spaghetti ko, kala mo naman, yung pansit niya masarap. Amen. So ito naman, magre-report, sabi ni Maring number 2, yung pansit mo raw eh, malabnaw, maputla, walang lasa. Totoong sinabi niya yun, ako ba naman eh, magre-report sa iyo ng kasinungaling. Sabi niya yun. Ayun na. Ibig na pagkasunduin, pinag-rample. Alam niyo po yung Diablo ganyan. Gustong-gusto ng Diablo na pinag-rample ng mga tao. Eh, ang Diyos, baliktad, sabi ng Bible, God is the God of order. Peace and order. Siya yung Diyos ng kaayusan, kapayapaan. Yung Diablo, Diyos ng kaguluhan. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw. Para magnakaw. Pumatay at magwasak. Isa sa karakteristik ng Diablo, manggulo, magwasak. Hello. So makikita at mapapansin natin, ito pong kinamumuhian ng Diyos na ito, yung mga karakteristik na kinamumuhian ng Diyos, karakteristik ng Diablo. At namumuhi siya pag may mga taong gumagaya sa karakteristik ng Diablo. Hello? Amen? Ayaw po ng Diyos ng gano'n. Bagkus, yung kanya pong galit ay nananatili. Kaya nasabi ng Bible, diba? Mapalad ang mga taong ang pagkakasala ay napatawad niya. Ibig sabihin, pag napatawad ka na ng Lord, wala na yung supa, blessing na yung darating. Pero, nasabi ng Bible, amen, mananatili sa'yo ang puot ng Diyos pag once na ikaw ay nasa kasamaan at kasalanan. Ito pong mga ito na reminders ng Lord, sinulat niya, hindi lamang po tayo para bigyan po ng paalala at babala, kundi mabigyan tayo ng mahigpit na kaunawaan na ito pong mga ito ayaw na ayaw ng Diyos. Amen. Inamumuhian niya. Ayaw na ayaw niyang makita. Kung baga, parang nakakatiring tingnan. Amen. Di ba may mga bagay na pinagbibilihan natin makita? Ako po sa totoo lang, kaya na ako hindi ako mahilig manood ng mga yung mga na-aksidente, pag nakakakita po ko ng dugo, putol yung paa, nagdidiri po ako. Ayan, isa na sa mga Facebook, di ba, may mga ganun. Meron pa nga nagpasa sa akin eh. Hindi ko alam bakit ako pinasahan nun. Totoo yun. Pinasahan po ako ng isang video na isang taong tusok yung natusok po, di ba? Labas yung mata. Tusok po yung mukha ng tubo. Amen? Hindi ko alam kung sino yung nagpasa nun. Ba't naman ang pinasahan ito? Eh, ayoko makakita ng ganyan. Hello? Hindi ko alam kung siguro ang gusto niya lang ay maipabot na may tinuhog yung mukha. Or may disgrasya. Pero kung hindi naman po magiging pagpapala, huwag nyo na ipasa. Amen? Yung iba, pasa ng mga video kay pastor. Eh, hindi naman pala magiging daan ng pagpapala o magiging daan ng information. Huwag nyo na ipasa, sarili nyo na yun. Amen? Yung isa nagpasa ng mga
Yung mga lumabas po, yung mga laman loob, aanhin ko yun. I-report ko ba yan sa rapture bite, mga kapatid? Meron lumabas ang loob, yung lamang loob ng tao. Amen. Doon sa mga kapatid, huwag na kayo magpasa ng mga ganyang video. Ayoko niyan. Amen. At baka dumating sa point na i-block ko kayo dahil nga ayoko ng mga ganyang klase ng mga video. Maliban na lang kung ang video na yun talagang magiging daan ng pagpapala. So okay pa nga yung mga salita ng Diyos. Hello? Amen. So makikita natin, ito pong mga bagay na ito pong matatapos. Ito, yung hindi gusto ng Diyos na makita sa buhay ng tao. Whether we like it or not, yan ang ayaw ng Diyos. At kung gusto mong kaayawan ka rin ng Diyos, gawin mo. Pero kung gusto mong pagpalain at kalugdan ka ng Diyos, amen, gumawa tayo ng matuwid sapagkat ang Diyos ay matuwid. Amen. Sabi ng Bible, sa Aklat ng Kawikaan, yung tahanang matuwid, yung bahay ng taong matuwid ay pinagpapala. Of course, ba't naman niya pagpapalain yung masasama? Pero mo, magnanakaw na yung buong pamilya, pinagpala niya pa. Amen. Naalala ko po noon, meron po kaming isang bagong attendee doon. Nag-pray. Pero hindi siya pinagpala ng Lord, kasi nga bago eh. Sabi niya, Panginoong Diyos, nawa, samahan mo akong tulungan. Gawa ng ako po'y mamayang gabing magnanakaw po ng manok. Huwag niyo po hayaang magising yung may-ari. Lalong-lalo na yung manok. Sabi gano'n. Amen. Pinagalitan po namin. Siyempre, hindi mo rin masisiksik. Bago pala kay Lord, akala niya. Tama. Doon yung prayer, pagpalaay siya sa pagnanakaw ng manok na gagawin niya. Huwag daw magising yung may-ari, pati yung manok. Amen. Kaya sabi ko, kapatid, masama yun, hindi ka pagpapalain ng Diyos to. Kasi ang Diyos parating ang panig niya nasa tama, nasa mabuti, nasa matuwid. Handaan niyo, ulitin ko, ang panig ng Diyos, nasa tama, nasa mabuti, nasa totoo, at nasa matuwid. Hello? At pag hindi ito yung gagawin mo, mas maiging huwag ka nang gumawa. Dahil baka mamaya, instead na mapapagpala ka, masumpa ka pa ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ito ngayong lahat. Salamat sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan, ngayong pong umaga, na kung saan ipinaabot po sa amin ng mga bagay na kinaayawan at kinamumuhian mo. Tulungan mo kami na ito po'y malakaran, may pamuhay at maging daan ng aming pagpapatuloy na maglingkod sa iyo. Lord God, samahan mo kami, lalo na po sa pagsasabi namin ng totoo. May makasaman man kami ibang tao o wala, tulungan mo kami magpatuloy na maghayag ng katotohanan sapagkat naniniwala kami na ang mga taong totoo, matuwid, gumagawa ng mabuti at tama, ang siyang mga taong sinasamahan. Kaya naman, Lord, samahan mo kami sa lahat ng aming pong gagawin. Thank you, Lord, sa mayong papuri pagdakil pagsamba, natay kayo ang sa amin dalangin. In Jesus' name. Amen. Pagpalain natin ang ating